kamon igsoon. Atong ipakpak atong kamot sa magusog nga pakpak atong express sa buntaga maigsoon. Hallelujah. Dalay gud ka nga Lord. Lord, salamat karon ka buntaga nga imong gihatag kanamo Dios. Pwede ba ilitog sa itong mga baba mga igsoon ang praise the Lord og thank you Lord. Praise the Lord! Thank you Lord. Atong pasalamatan once again si Lord sa makusog ka pakpak mga igsoon. Kanang pakpak ka excited o ka malipayon nga mudayeg prestong nga Dios. We give you praise o God. Dalaygon ka nga Dios. Hallelujah. Salamat karong ka buntaga Lord. Amo kang simbahon, amo kang daygon karong ka buntaga o Dios. Thank you for your praises o God. Dalaygon ka. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Lord karong ka buntag once again mga igsoon. Maing buntag sa tanan. Maing buntag. Praise God. Excited ba ta nga modayeg sa itong buhay nga Dios? Amen. Ba't importa magdayeg sa itong buhay nga Dios mga igsoon? Pwede ba atong himamaton ang matag usano? Atong i-welcome? Mag-fellowship ta. We are gathered here mga igsoon because si Lord nakaroon sa itong taliwala o matibay si Lord ganata karon naghiusa. Aron na himamaton ang matag kaigsuonan o atong i-shake hands doolon sa mga bangko. Yes Lord. Atong ipakita ang atong matamis nga pahiyom. Welcome mga brothers and sisters. They're here in Jesus' name to sing your praises to God. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises to God. Praise to the Father, praise God ng Son. Atong dolon sa mga bangko, no? Atong gumustahon, atong kaigsuonan. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, that they are one. Once again, atong awaton ang mga dancer. In Jesus' name, to sing your praises to God. We are gathered here in Jesus' name to sing your praises to God. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, that we are one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, that we are one. Pwede ba tayo maigsoon na mag-atubang sa partner? Natay partner? Atong awaton ng atong mga dancer mga igsoon. God. Kung ikaw asawa o imong bana, mag-partner mo. Atong awaton ng action sa mga dancer. God. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, for we are one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, that we are one. Hallelujah! Atong kamot ang pataas. Hallelujah! Hallelujah! Mag-uusat ang mga igsoon. Atong ipataas atong kamot. Hallelujah! Hallelujah! Once again. Hallelujah! 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 Praise God, mga igsoon. Atong palakpakan si Lord. Hallelujah! Dalaygon ka na Diyos. Hallelujah! We give you praise, Jesus. Sige, mag-amputa. Yes, Father God in heaven, Lord, dagang salamat Ginoo sa kabuntagan nimong gihatag, Father God. Lord, I pray, Lord, sa mga pagpadayon, Father God, ikaw padayon, Ginoo, mamuhat ng balang espiritu, Ginoo. Mamuhat din dapita, Lord, na walay buhat sa kaway ng puson din dapita, Father God. I pray, Lord, sa mag-share si mong pulong, ikaw padayon, Ginoo, magadiyog siya, Lord, na anta na magawasing baba, nagikan lamang di akan mo, Father God. I pray, Lord, na kami na aminaw, abriya mo kasing-kasing gunahon, Lord, na anda mo daw sa mga pulong. Salamat, Lord, in Jesus' name, Amen. 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 Praise God. Once again, atong palakpakan si Lord. Excited ba ta magpasalamat mo dahil sa tumboy nga Dios? Amen. Praise God, mga igsoon. Atong isinggit ang pangalan ni Lord Jesus. Jesus! 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 Praise God. Atong daygon, atong buhay nga Dios, mga igsoon. Itataas, itatanghal ang ating Dios na buhay. Ang Dios na matinudanon, ang Dios na perfecto sa tanan, ang Dios na balaan, ang Dios na bantugan. Yes, Lord. Tataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Praise God.
lang sa pagpasalamat o pagdahi kanimo, Dios. Salamat, Lord, sa kapasayloan, Lord. We feel many, O God, but Lord, Ikaw ang Diyos mahigugmaon, mapasayloon, ug nag-amping sa among matagos sa kinabuhi, O God. Lord, salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat sa kabaguhan nga imong gihatag kanamo, Dios. Salamat sa kadaugan nga imong gipasinati kanamo, Lord. Wala kay sama, Dios nga dakila, Dios nga bantugan, Dios labaw sa tanan. Kung ikaw ang Dios nga among gisaligan labaw sa tanan, O Dios. Kaya Lord, amo kang daygon, pasalamatan tungod kay imong ngalan, balaan, O God. Hallelujah. Daygon na to si Lord ng Igsoon. Itong awitan, mag-focus ta sa iyang presence karong gamuntaga, O Dios. Ikaw ang pulong. Salamat, Lord. Sukat sa sinugdanan. Kagad ang tanan, O Diyos, sa mong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. O kanimo, namog na ang tanan. Nagabot ang kaya, O Diyos. Niabot ang kahaya. Hallelujah. Ug kanako nagdana. We give you praise, O God. Salamat, Lord. Imong trono gibiyaan. Aron ako magdalagan, dawaton ko ikaw. Dawaton ko ikaw. Ato'y pataas na tong kamot sa ngalan ng buhay na Diyos. Mo may kaluwasan sa ngalan mo. This is Lord over His people. That's the heart of your people, O God. Sa ngalan mo may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus. Ikaw ang pulong. Sukat sa sinugdanan. Salamat, O God. Kanimo lang, O Diyos. O kanimo, namog na ang tanan. Niabot ang kahaya. Worship the Lord ng Igsoon. O kanako nagdana. Hallelujah. Imong trono gibiyas.
Hallelujah. Praise the Lord. Come on, ato'y hatag ang mga pagpasalamat, pagdaig, pagsimba, ngadto sa atong buhi nga Diyos. Hallelujah. Nalaykod ka, O Diyos. Diyos ka nga walay sama. Padayon ka na mong giisa, gituboy, Ginoo. Hallelujah. Blessed are you, Lord. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong kaluoy, Ginoo. Salamat sa imong paghigugma. Takos ka, O Diyos, sa tanang mga pagdaig ug pagsimba. Hallelujah. Blessed are you, Jesus. Lord, salamat po sa pag-una po nga adlaw ng imong gihatag. Sa kinabuhi, Lord, nga among natagamtaman. Salamat, O Diyos. Tinuod, Ginoo, ikaw po ang Diyos nga nagbuhat og mga nindot og maayong butang sa amo mga kinabuhi. Lord, ikaw po, O Diyos, ang takus sa amo mga pagday, pagpasalamat og pagsimba, pagyukbo, nanhadya sa imo, Lord. Salamat, Lord, sa walay puas nga grasya, imong kaluoy, imong panalangin, imong ipabot sa imong matagsa-tagsa, sa amo matagsa-tagsa kinabuhi, gid Lord. Ako mapagampo, Ginoo, ang tanan po nga nadiri karon, Lord, mahimong madinawaton sa mga pulong nga imong ipaabot sa among mga kinabuhi. Ikaw po ang padayon, Lord, magatangtang, magawagtang sa unsa mga disturbances, distractions, O God, and help us, Lord, nga among mga kasing-kasing maandam, among mga kasing-kasing, Ginoo, mahimong maayong yuta, O God, para ang imong mga pulong, Lord, mao ang among amoy musulod, matanom sa among mga kasing-kasing. Ikaw po, O Diyos, ang padayon namo gitaas, Ginoo, sa among kalagitnaan. Use me, O God, as your mouthpiece lamang, Lord. Ikaw po ang Diyos, ang mahimaya, mahituboy, mahitaas. Salamat, Lord, sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen! Amen! Before tamo lingkod, my son, paki-high five o duha ka tao. Ay na siya. Nalipay ko, nagkita ta. Praise God. Sige po, pwede ta makapahiluna. Naapa po'y bakante yung lingkuranan diri sa atubangan. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa Matag-Usa. Praise God. Good morning. Salamat po. It's good to be back. Salamat sa atong buhi nga Dios nga gitagana pud tagkahigayunan na makatapok, no? Makaalagad ta para sa atong buhi nga Dios. Sige po, as we settle down, tuguti ko nga i-welcome ang Matag-Usa. Mayong buntag po sa tanan nga nadiri karon. A blessed Sunday po sa Matag-Usa nga naa diri. I am Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church Nanggub. And in behalf po sa atong Bishop Brother Eddie, I would like to welcome you all sa ato ang worship and healing service. This is our first service karon nga Domingo. And unya po napata, no? Napay second service. So and also a second Sunday, no? First service, second service karong ikaduhang semana karong September. So welcome as well sa tanan, no? Pakiingon naman yung tapad na siya, welcome. Welcome, no? So atong simbahan po nga dasudlan is the Jesus is Lord Church Worldwide, a church born from the heart of God. Walay laing tag-iya ani kundi atong Lord Jesus Christ. This is a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. Ug wala tay laing ginasimba, gidayeg diri kundi ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, ang Dios nga Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, the Triune God, one God, three persons. So, welcome po sa bagong bulan sa September 2025. Kani pong bulan na po ay di na ni mo balik, no? Kaya ato ning sa taon ini i-treasure nga bulan. Naagay kanta, di ba? Wake me up daw. When September ends. Pero ako na'y baluan bantog na kay naaday na itabong tragedy sa nag-compose. But today, dili po ni nana, kay nga naman, ang bagong bulan is bagong oportunidad nga gihatag sa Ginoo para sa ato. Kaya po, in this brand new month,
in this month of September 2025, we are also welcomed with a new theme from our pastors sa Jesus is Lord Church. O kuya, pwede natin ipakita ang ato ang slide. Ang ato pong tema, ato lang pong hulaton po ang atong theme. Pwede dahil dunganan nato pagbasa, starting sa Christ. Sige, let us read 1 to 3. Christ's power is the answer. Multiplying the harvest. No? So nagisgot ta og harvest. Mangani na day taani. Isay manay kayo taan diha. No? Anay may yuta pastor pero sa kaang sinako. But I'm not referring sa plant, but ang harvest nga pasabot nato is ang harvest of souls or people paingon sa atong gingharian sa atong buhay nga Dios. So ato pong key verse makita before nimo i-transfer kuya, makita po ang ato ang theme verse sa Acts chapter 1 verse 8. Ingon po ang pulong sa Dios sa New International Version, but you will receive power. Makadawat daw kag gahom sa diyang ang balang espiritu maabot sa imuha, and you will be my witnesses. Actually kani siya nagisgot ni siya og circle na to. No, kay sila po ani nga time yung mga disciples, diba, naa sila sa Jerusalem. No, so mahimo daw silang una inner circle, yung duol sa ilaha, yung city ba ang tawag na? City of Jerusalem. And then sunod ana sa ato nga time pwede tawagon as the province, no, yung Judea. So nagkagawas, di ba? Nagkakatag. So mahimo daw mong witness una sa Jerusalem, sa Judea, and then sa tapad nila nga province or tapad nila nga place, Samaria, and ang pinakalasan to the ends of the earth. Kaya wala di imposible, no? Wa ta kabalo diri gikan sa jail tanggob na aday mahimong pastor diri sa laing lugar, sa laing nasod, no? Just like dito po sa Butuan, grabe maka-amaze ilang 40th anniversary. Ang mga nag-greet sa ilaha, mga jail Butuan sa una nga nahimo ng provincial pastor sa USA, JIL USA. Imagine that. Layo ang kag naabtan, oy, wala di imposible sa Ginoo. Tawagon ka sa Ginoo. O, kaya mag-practice na mo English o Tagalog, ana, o tawagon mo sa laing lugar. No? So, kidding aside, so una again, ang Diyos po magpaabot siyang gahom para mahimotang iyahang mga saksi. Inay mo tapad, saksi. Dili yung relihiyon nga saksi ha. Kundi ka namang maging testigo. No? I do believe, kita po ay first hand nakakita sa gibuhat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Nabay gibuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi? Amen, no? Nabay kabag-uhan sa dihang nagduol ka sa Ginoo? Amen, no? Ang uban sa ato, very, makaingon ta, para sa ato siguro sa una, imposible magkaito. Pero ang Diyos po ang namuhat. Ang Diyos po ang nabago. Kaya po, let me read to you the article. The task of fulfilling our God-given calling is immense. Dako kayo ang pag-fulfill nato sa tawag sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Whether it's sharing the gospel to the people, mantala, isulti ang may balita nga sa uban, around us, or letting the light shine. Yung kahayag nga na nato atong ang sabay tawag na, sa English, illuminate, sa Bisaya, ang sama. Siga. Siga. Agoy, nagsugo na ta. Lapit na ba ang 2026, no? Ito na ako yung dato sa Cagayan, sa ato ang Youth Summit, no? Siga. Ay lang nang sa mata, ha? Kay mahadlok tanan sigaan tagmata, no? Kasunay ba mo? So, dili lang po ng sigaan tagmata, but yung kahayag nga na nato nga mao si Ginoong Hesus atong ipasiga ngadto sa uban. So, we cannot do it on our own. Tama po ba? Kaya ba natong i-share kung kita-kita lang? Actually, gani, ako, sige na ninyo nadungog na ako. No? Sa una po, wala pa ginamuhat ang Ginoo katong mo pa po'y pagsugod sa akong pagsunod sa Dios. Ingon ko sa Ginoo nga, basig mamatay na naman siguro ko, Lord, nga di ko ka-share. Di ko ka paambit sa uban. Anak ko, katong I was still starting. Pero, tanawa, naunsa naman ang gahom sa Ginoo. O kabalo ko, daghan po na diri, ingon anak po ang ato ang
kahimtang sa itong mga kinabuhi. Naay kahadlok usahay, gusto natatay tinguha nga ipabot, imantala, pero masugdag kahadlok, no, mukakak. Kakak pa ang right term. Diba? Talaw, no? So, ay kabalaka nga naman, kay sa dihang magsikag dot-dot sa Ginoo, ang Diyos po ipabot niya yung gahom, pinaagi sa imbalang espiritu, para mabuhat nato ang atong tawag. So, di nato ni kaya sa atong sarili, nor we should try on our own, no? Sa atong sariling pamaagi, kay imposible kayo. But through the power of the Holy Spirit, nga diin gipadala sa ni Ginoong Hesus as our advocate, nahimotang empowered and equipped to fulfill our calling, sama sa gingon sa Acts chapter 1 verse 8, magiging saksi, maging witness, maging testigo sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya katong ba nakapil bitog NOP, atong last time nag-share taon saan pagmantala o saan pag-share sa mayong balita, gitubag lang nato itong tulo ka pangutana, di ba? Na-remember ba nato? Katong una, unsa ka before ka nakaila sa Dios. Ikaduha, giunsa, isa-isay kung giunsa nimo na hinagbo si Ginoong Hesus sa diin imong gidawat siya, isip imong Dios ug manluluwas. And then ikatulo ang pangutana, kumusta naman kakaron nga naa na kay Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Kaya sa inanang pamaagi po, naging witness ta sa atong buhi nga Dios. So may we never rely on ourselves but wholly trust in Christ alone. But, again, what use? Ang atong tema, nagisguta og power. Diba, dili ng power nga mulupad, no? Utok mulupad. No? Say na ang lawas nasa yuta, pero ang utok wala man ka sa labhonon. Nay mo tapad, wala man ka ha. Ay say na yung mga panahon, no? Naglingkod na ta diri pero ngatong una nabilin pa. Napas katre. Pagka-get over. Kaya inay mo tapad. Ready na dyan diya, ha? Ready na diya. So, again, akong pangutana sa ato, unsa may gamit sa gahom, nga gihatag sa Dios, kung mambuhi lang man data para sa kaugalingon. Tama po ba? Unsaon man ang ingon ang saad sa Ginoo nga ako'y pasundayag, ako'y paabot ang gahom sa belang espiritu. Pero pang sarili lang ang ato ang buhaton aning kalibutana. Again, walay sayop kung maningkamot ka. Kay ingon nila, sala naman good pud nato na ug mamatay tang pobre. Kung mataw tang pobre, di nato na sala kay makabuot ba ta, no? Kung pwede pa lang, no, dito pa lang sa tiyan sa mama, Lord, i-teleport ko sa mama, sa asawa sa presidente sa Pilipinas. Pwede yun ta, no? Pero di ta kapili. Diba? Ang Diyos ang nagpili para sa atuwa. Kung asa ta matao. Pero kung mamatay na daw kung mamatay gyapon ta, pero pobre gyapon, agoy, murag, natay tulubago na. No? Nga naman, ang Diyos po naghatag siya mga pamaagi para makasinati ta. Pero ang pinakagidaana, ang pinakatumong nga gusto nato ipabot, unsaon man lang nato nang gitagaan tagahom sa Ginoo pero mabuhi lang man dayta sa atong kaugalingon. Sarili lang man day nga atong ginahuna-huna. Kaya ang atong tema gusto tang ibalik, no? Gusto natong i-remember sa matag usa nga ang gahom nga gihatag sa Dios pinaagi sa iyang balang espiritu nga diin sa diyang imong gidawat si Jesus iyang gipaabot sa imuha ang iyang balang espiritu kani po ay gustong gamiton sa gusto sa Ginoo nga gamiton nato para makaalagad ta sa Dios una ug makaalagad ta ngadto sa ubang mga tao. Kaya po ang Diyos gitagan tagahom para i-empower ta. Kung naluya ka, kung sakuan pa, kung pwede pa nimo na magunitan ng abaga sa imong tapad, din imong anaon, huy! Kay murag nakatulog. Inani man gyud ta. Wala pang kanaanad pastor nga pag first service. Ingon ani jud nakasulim. Pero madungog ra man ka madungog ra ba ang akong tingog. So basig sige lang kog istorya diri din. Amot pastor, sa to yung istorya. Okay ra ba diya sa likod? Alright, salamat sa feedback. So, ingon na gibalik ta gusto tay remind sa Ginoo nak. Gitagaan ti kag gahom dili lang para sa imong kaugalingon.
Dili lang para mabuhi ka sa imong kaugalingon, aron apson lang imong sariling ambisyon sa kinabuhi. Kundili, ang pinakagyod nga katuyuan sa Dios nganong gi-equip ta. Again, akong ikotong gingon diri sa atong mga pastors, to fulfill God's call sa imong kinabuhi. Ina imong tapad, fulfill God's call in your life. Unsa na sa Bisaya, pastor? Tumanon nimo ang tawag sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Unsaon ang gahom kung dili man lang day matuman ang tawag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen po ba? So I hope na remind ta, the key phrase is fulfill God's call for our lives. Now what do we mean? Now, akong ihatagad og pagpasabot, pastor, unsa naman po ng God's call? Ganiya, nag-isko tag gahom para ma-empower, ma-enable, para ma-equip, para matuman ang tawag sa Ginoo. Dahil, pastor, sa man ang tawag mo ng tong sit-sit? Psst. Psst. Naon ta? No, narabay bago ng tawag nga sit-sit, pero dugay na ni namo. Stoy na. U ug Y, stoy. Uy, ana man tana no. Karon kani yung mga tao no kay gusto jud magpasayon ba no. Sa una ang balas gid na. Pag-abot sa Cebu nahimo nang magdagan. Bahas na. Hello, napabakoy ka storya. Pwede rin mo katawa, ha? Like sa second service, like, bibo kayo nakapamahaw na magod second service. Sige lang, hindi ko man mamahaw mo, ha? Hindi mo tapad, pamahaw ka, ha? So, again, balik ta. Stoy, dili po na mao nga tawag. Kung dili, ataga na ito nagpagpasabot. So, sa may pasabot na pastor, nga God's calling. What does it mean to be called by God? Kaya po atong hatagag katinawan. Next slide kuya, God's calling. Ingon po, while nag-research ko, ingon po yung God Questions Ministry, o sa mga ginalantaw po na ako ng mga article, na ako yung mga pangutana sa kinabuhi. Pangutana may doon sa Bible, yung pagiging pagtawag daw sa Ginoo, unsa daw gingon diya, is to be chosen. Sa Bisaya pa, gipili. Hindi mo tapad, gipili. Gipili. Gipili sa Ginoo para asa? For certain purposes. So, unsa daw? Pag ingon gani nga gitawag ka sa Ginoo, ambot pasabot sa Biblia na gipili ka sa Ginoo para mobuhat sa katuyuan sa usa ka katuyuan. Now, in our case, kay si God man ang nintawag, kinsang katuyuan ang tumanon? Sa Ginoo. Usay ra ba, no? Na-miss usay na to, nga naman. Yung atong katuyuan ginaapas, dili yung katuyuan sa Ginoo. Usay katuyuan sa atong kagalingon. Okay ra ya? Yung katuyuan sa atoang, unsa man? Katuyuan sa atoang papa. Say magpasiyaw ra. Again, ako na nangingon ninyo, di ba? Ingnan ako si Apple, ako siyang sungugon ba? Ako yung tudluan akong anak. Nak, unsa man, what do you want to be when you grow up? Suko din si Apple, kaya ako maingnon po, I want to be what my father wants to be. Wants? Ako niya, ay pagbuot niya. Pero ako po siyang bawiyon. Dili ako nga father. Dili atong God atong Father God in heaven. So muna dapat purpose. Muna katuyuan nga nung naigahom para yung tawag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi mahitabo. Amen? Murag ko kay kastorya. Amen? Amen. So ingon na po, to be called by God, again, is to be chosen by God for certain purposes. Ingon po ang Bible, and you can also open that with me in 2 Timothy chapter 1 verse 9. Kani po, nagisgot diri, who has saved us. Of course, before ka maka-alagad, unang-una, dapat maluwas ka. Maluwas ako.
Nga naman, we all know the history. Kung wala ka balo, yun ang Bible, tanang tao nakasala, o kay nakasala ta, ang takus para nato, mao ang silot sa atong mga sala. Kaya po sa unang gibuhat sa Ginoo, giluwas ta niya. After taning niya giluwas, unsa? Cold. Di itong bugnaw, ha? Yung gitawag. Oo, gitawag. Pastor, wala mo kadungog. Murag hinay dahil kong mic. Gitawag po ta sa Ginoo with a holy calling. Dili lang tong ordinaryo nga tawag sa talidari. Pagtimpla og kape. Lisod po magtimpla gininit, no? Unsa man na. Wala lang ka gitawag ang ordinary calling. Sa talidari kay mga anak ng baboy ni Kuya. Nanganak na ba tayo? O puli di masiis. Wala lang yung ordinary calling nga. Ali, diri. Psst. Ligo ta dagat. Dili, holy calling nga una pinasahi sa atong mga kinabuhi. Dili man pud pwede nga pareho tatanan og calling. Laylay man tagasa gihatag sa Ginoo. So, laylay ta og purpose nga ipatuman sa Ginoo. Kaya po, again, klaro kayo sa verse, gingon diya, giluwas ka, gitawag ka sa Ginoo with a holy calling, not according to your works. Dili pinaagi sa imong gihimo. Nga maayo kang tao, ako ra gitawag kay maayo kong tao. Ako ra gitawag kay gwapo kay ko kaysa kong tapad. Oh, advance akong ligo. Advance imong ligo. Di ba mo may ingon, no? Pareho man may beauty ni piolo, pero labaw lang siya kuan kaliguan. Advance imong liguan. Dili po. Kung dili pinaagi sa atong gihimo. Kung dili, according to His own purpose. Ang His diya, dako nga H. So, ang purpose sa Ginoo. Kaya tama, no? Pag tawgon ta sa Ginoo, ambot pasabot na gipili ka sa Ginoo para mutuman sa katuyuan niya. Kaya nganong gitagaan tagahom sa Ginoo, dili para magpadato ko. Oh, legal ha, ayaw tong dagan na mag-issue ang Philippines. Legal. Ang uban no naging ang uban ingon nila sa una daw ang pamaagi magkontraktor para madato. Sa una to. Karon mag-contractor na. No, gifusion ang congressman o ang contractor. Mo nang daga na dong contractor nga nahimong congressman. No? Kaya karon perting sukwas mga tao, no? Suko na kay mga tao kay dagko kay budget 1 billion kapin a day. 1.4 billion na abot og 1.4 billion sa tanan-tanan kada adlaw ginagasto para ana, pero dito man ba unsa day lang gihimo aquarium naman siguro ilang gihimo para sa sa Metro Manila. So ingon ana napaisa dito ang baha diri sa Mindanao ang investigasyon. Unsa naman eh. Kaya po balik ta. Again, gitawag ta para magtuman sa kabubuton o gusto sa Ginoo para sa atong mga kinabuhi. So ingon po si Paul Collins, God has a plan for the life of every individual believer in the Lord Jesus Christ. And I'm tapad na plano ang Diyos nimo. Di ba napod kay plano para sa atong kagalingon, pero labaw sa tanan, ang Diyos ay plano sa atong kinabuhi. Diba? Itong mga nangalagad sa Ginoo diri, mo ba na yung plano sa una? Ang plano gid sa una pastor, magpalit og yuta para naay katigwayan sa tang manok. Pangsabong. Nalimot ko, uncle mo siguro tong apple. Day, pag minyo mo ng Amerikano, day, ngano man, paliti mig yuta para dagan mig kabutangan sa mong pangsabong. So, kuya, magplano sa kinabuhi. Kaya po, again, dili ang atong plano, kundi na ang Diyos na apoy sariling mga plano para sa ato nga nagtuo sa iya. Not only does His call involve a wonderful purpose for us throughout eternity, of course, gusto sa Ginoo nga mahibaw-an nimo nga ikaw karon niluwas na o gitagaan na kanya kinabuhi, pero kanang plano sa Dios dili lang na para sa sunod nga kinabuhi or sa life after death.
Kundili imo pud nang mabuhat samtang buhi pa ka karon. Diba? Wa pa mo nag-wonder sa diyang nito na mo ni Jesus, buhi pa mo? Pwede man ang tanong, nga ini magpadawat, Lord, pa-claim na ni Lord, pwede na ni. Oh, dawat kan Jesus, o tuo ka niya, oo, sige Lord, patyan na ni Lord, paulian na ni. Makasala pa niya ni. Di ba? Wa mo nag-wonder, nga dili ko na, nganong buhi pa ka? Sige daw, bi, gamiton daw ang utok para dili mamahal. Kabalo mo mana? Kay pag di gamitan ng utok mo mahal kay slightly use raman. dili hago. So balik, unsa to? Nanwala na ko. Sige ito gisgutan about sa ato ang paghimo, sa ato ang purpose while buhi pa ta. Napay purpose inay mong tapad kay para makadungog gid siya. Naay purpose ang Ginoo. Oh. O kaya po kita ang pastor wala gyud na wa ka kadungog og pastor nga pagka magwali on receive Jesus. Amen. Putang ni pagtuo kay Jesus. Amen. O sige, Lord, ready na siya. Sa inyong gusto ipa-snipe, unsa man. Pilion pa, no? Ikaw ba pastor? Ay pagisgot ana. Ako po ay naghatag lang ng senaryo. No, nganong naapata? Anong buhi pa ta? Ano man? Again, naitawag ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ingon na lamang po kasimple. So, for an example, atong lantaw ang live po ni Apostle Paul. Kailangan siguro tani. Before nangalagad sa Ginoo, perting kinsay nakatrya na, perting pang persecute, perting pang, say tawag na sa Bisaya, lutos sa mga nagtuo sa Ginoo, Ginoong Hesus. Kabalutaan na. In fact, kung imong basa ng Bible sa Acts 9 or prior to Acts 9, siya po ay nagplano og pamaagi para masikop ang tanang nagtuo kay Ginoong Hesus. Ang uban sa ilaha nahimo siyang kanabitaw nag-approve siya para ipapatay og mauto si Esteban. Actually, this time karon gani no, grabe. I don't know if na familiar ba mo sa usa ka Christian conservative nga activist sa US, Trump ally nga subo kay papalandongon no nga siya nagbarog lang sa truth o sa iyang faith pero while nag-conduct siya sa iyahang somehow pagtudlo, pag-answer o mapangutana, siya po ay gipusil sa usa ka 22 anyos nga batan-on nga nalamon na sa ideolohiya sa kaaway ang utok. Ang iyang ngalan po sa gipusil si Charlie Kirk. In fact, ang atong church po, ang atong media network ba to or church ba nato nga page, sila rin po ay nagkiramay sa kamatayon po, no, nakiramay sa pamilya. Of course, dili man na kapildihan ni Charlie Kirk kay pag at least ingon pa didto. I quote lang nako, nay nagstorya, ang kalibutan daw dili daw deserve si Charlie Kirk, mo tong gikuha na lang. Nagkadautan naman gud ang kalibutan, di ba? So at least pod karon siya malipayon na kauban siyang sa iyang Ginoo nga gialagaran, namatay while gahimo sa kabubuton sa Ginoo. Pagkanindot no, kisabay ganana na nga papaulion ta sa Ginoo pero wala ta pauli kana backslide or unsa ba kundi pagpapauli sa Ginoo, gihimo pag yun nimo ang gusto sa Ginoo mentas buhay pa ka. Pagkanindot, di ba? Kaya makaingon ta, well done. Moingon ang Ginoo, well done, my good and faithful servant. Ingon po ng Bible, I have fought a good fight. Ingon si Paul, no? Mamatay siya nga, proud siya nga, Lord, nakigbisog ko sa maayong nga pakigbugno. Usay gani, napatay sa ka verse nga ginabutan nato sa kanabitong casket sa sa Bisaya sa halongon no. Ayaw gid pagbinad no. Kay ang bad isulod sa pero kini aside usay di ba naay phrase ibutang diya sa lungon naay kasagaran verse po ning gistorya ni Paul. For me to live is Christ and to die is gain. Kabalo mo, kadugay na mugtuon sa kinabuhi ni kami po sa akong wife, nag-story-story
ulaw man day kay na ipabutang sa lungon no nya wa day ka nangalagad sa Ginoo ba pagkamatay nimo bitaw. Kay si Pablo magud ang standard sa pagpangalagad. In fact, ingon nila, wala nangalagad si Paul. Ang lawas daw niya, daghan kay samad. Grabe no, nangalagad na, bunog. 3 times ba to siya, bunal-bunalan og ka-39, pareho kay Ginoong Jesus. Kaya kami po sa kong wife, di po day nato na dritso-dritso gamiton. Murag maulaw to ni Paul. Kay si Paul bitaw, hantod sa iyang last times in life. Pero ako ra mo, basing mo, ingon mo, di daday ta mo gamit. Ayaw na daw mo gamit, ano eh. Wala ko nag-ingon. Ang akong punto lang nga, pag mo yung tag to live is Christ, lahi di ay. Yung standard sa pagkinabuhi para kay Kristo si Pablo. Si Pablo po, iyang kinabuhi, iyang gihurot para maalagaran niya ang uban o ang Diyos. Gibiyaan niya yung paghayahay nga kinabuhi. Kaya katong mga nag-experience og kalisod or nag-struggle, Lord, nangalaga naman ta ko nimo. Nag-struggle pa man ko. Usa na ka. Sa tao gani, mura na siya og trophy. Nga naman, kay si Paul, bisag naay giagi ang pagsulay. Nangalagad gyapon sa Ginoo. Diba? Nagmalig-on gyapon sa Ginoo kaya ayaw mo ka-discourage pag usahay bali sa atong pre-request anay tabo sa atong life. Lord, nangalagad biya ko nimo. Pero remember, wala lang ka nangalagad kay para i-bless. Nangalagad ka sa Ginoo kay gusto nimo siyang mapalipay. Matuman nimo ang kabuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya po lain kay no nga usahay again balik ta sa amo ni ha. Ang mo lang i-share ninyo our own opinion. Usay lain lang kayo day ni gamito ni nga verse kung for me to live is Christ and to die is gain. Pero sige na tagdawat sa unsay madawat nato sa simbahan. Sa simbahan na sig pangayo. Dapat i-bless ako. Dili daw ta dapat maging consumer lang. Kundi mag-contribute po ta para matuman ang gusto sa Ginoo. Akong prayer, inig mag-pray ko sa Ginoo, Lord, tabangi mi as one church nga matuman imong gusto sa Usamis, sa Tanggob, ug sa Bonifacio. Muna akong ginaampo. Gamita imong simbahan para matuman. Kaya unsay nahitabo ron? Nindot kayo, no? Sugod sa conquest pa lang. Up to now, unom na dayon ka life group ang nasugdag abli. Di ba mamalipay? Pasabot, nadungag na. By the end of this September, mag-30 na ka life group diri sa jail Tanggob. Di ba? Kaya dito bag sa Ginoo. Sige po, pwede nato palakpakan si Lord, ana. Kasi gusto nato nga kita mga naglingkod diri, ma-realize nato nga muni ang life na gusto sa Ginoo para nato. Dili lang nang magpakadato ta walay problema og dindot kay tagbalay, walay problema. Samot na imong balay, no? 1 ka hektarya. Ay ana na yan ka. Mangaon na. Di ba kanang na mic ba? Ali na mo kay mangaon na. Kay lisod mapug kayo imong suyoron ta ng room. So mag-pager na lang kasi imong balay, walay problema. Samot na pag imong balay kay 1 ka hektarya man, o sige, ako mo'y mag-host Monday, Tuesday, Wednesday og life group. Diri mo pag life group sa among balay. Ako'y bala sa pagkaon. Walay problema. Walay problema og may nana. Pero kung inana man lang gani, magpakadato, pero wala naman po'y katumanan sa gusto sa Ginoo murag, okay pa ta diri. Kaya po, dili nato i-left out ang gusto sa Ginoo. Kabalo ko, naaman mo'y gusto. Di ba? Hindi mo tapad. Lingiya lang, di ba? Kana nanay gusto eh. Pero atong i-make sure ang atong gusto mo ba po'y gusto sa Ginoo. No? Kaya ingon bitaw si Tony Gonzaga, no? Usahay, yung plano nato ginaguba sa Ginoo. Kay ginatugutan sa Ginoo maguba. Nga naman, kay basig mo ni mo guba pud nato. Nagplano tayo, nani ra gyud akong life, simple ra. Paliti ko giyuta na ka, nagkadato nimo kay butangan ako og pangsabong. Simple ra kay plano, no? Pero sa hindi na may plano sa Ginoo.
Say gani, nagpray ka, bali pa na itabo. Pero ayaw undang sa Ginoo nga naman, gisulayan lang ta na. Gi-make sure lang ta, dili lang ta mo, I love you Lord pag lami. Pag way lami, sam ka Lord oy. Dili lang. Maskin unsay may tabo, I love you Lord, Lord dili ni. Kabalo ko, kung nagsinati man gud tag problema, kung nagsinati man tuod kog problema karon, kani po ay temporary lang Lord, kabalo ko. Kay ni gulay na ako diha. Grabe ang welcome. Di ba? Welcome nak pagkalami. Unsaon man nimo ng 70 years ka mabuhay diri. Ni ang bugas ra ba magkamahal. Sa una bitaw ang bugas 20 ra man no. Gis ang kilo. Karon pila na? Welcome 60. Kaya posible pa ni sunod tuig, sunod nga mga tuig no. May mo ning 100. Kamahal, di ba? Kaya, kispay ganahan. No, kispay ganahan magdugay diri. So, pero ang kanindot, ang Diyos po ay gitawag ta dili lang diri bat dito sa eternity. Pastor, dugay na kay mong intro. Oo, sige po, si ato na nilang taon, si Paul, tanawa gani. Next slide ko ya. Tanawa ang pagkatawag ni Paul. Ingon siya sa Romans chapter 1 verse 1, ako si Pablo nga akong unang underline atong basahon 1 2 3 go. Alagad ni Kristo Jesus. O ana lang. So again, i-take note na alagad ni Kristo Jesus. Ang nagsulat niini kay gasulat man siya sa libro sa Roma. Pinili sa Dios nga mahimong sige. Balik. Wala nagdungan. Balik. 1 2 3 go. Apostle. Okay, very good. So ikaduha nga gi-underline nato apostle. Apostle ang line gi-underline. Aron magwali sa iyang ayong balita. Alright. Kawalo ba mo nga kanila nga verse makita na natin yung nagka-line-line tawag sa Ginoo. Line-line klase. So una kuya, paki-click lang. I don't know if diretso ba tanan. But okay, yun. Isa-isa. Sa unang tawag, gitawag na itong general calling. Pag may tag general, dili specific. Kundi para sa tanan. Unsa man ang tawag una, alagad sa ni Kristo or alagad sa Ginoo. So kita tanan, this is our general calling. Nga gusto ng Diyos nga may mutang alagad niya. Now, so, pastor, oy, alagad. Gusto ganitag alagaran. Alagad na noon. Gusto kayo ito mabakasyon, pastor, para makatilaw po ta ng paypayan ta. 2. 3. Why po? Of course, enjoy po mo na may kwarta, ha? Pero, kita po, wala lang tayo gito. Wala, gituluan ta sa Ginoo nga, dili lang magpaalagad. Kung dili mo alagad po sa uban. Kabalo mo, unsa ni ka, nindot nga phrase. Si Paul manggod sa ilang panahon, uso man gyud ng alagad or ulipon. Karon di naman na uso ron, di ba? Bawal naman na mangulipon ka, mangkuha kag tao dahil para imo ang patrabahoon. Di ba? Karon pwede ra siguro, ang pwede ra ron daghan mang balaod, ang pwede ra mag-caretaker sa house, ganing sa house, house help. Oh, siya lang tawag, pastor, house help. O, na may tawag pag magkuha mo kasambahay. House help. O, ana. Pero sa una, dili na house help, dili na kasambahay. Tawag na sa una, ulipon. So, kinsay may magbuot pag ulipon? Ang agalon, ang amo. Pero kabalo ba mo nga sa time nilang Paul, ang ulipon, naana sila'y expiration. Maulipon lang tod ka pero at this certain time lang. After ani nga time, gawas nun na ka. And then, ang kanindot ni Paul, kabalo mo nga nung gigapit ni alagad ni Kristo nga naman. Kay, bisan day tuod, naabot na ang point nga na-expire na nga, pwede na ka mamili, pwede na ka mahimong free. Tungod kay love kayo sa usa ka ulipon ang iyang agalon, pwede siyang moingon, ay dili na ko gusto nga maging free. This is by choice. Gusto kong mga lagad nimo. Ang tawag ana love slave na. In other words, ang pasabot ni Paul nga alagad siya ni Kristo dili tong
pugsanon. Nagipugos siya patrabaho sa Ginoo. Kundi pinaagi siyang pagpili. Maupo daw na sa ato pod. Isip tinawag sa Diyos. Kita ba, pugsanon batang nangalagad sa Ginoo? Katong mga nangalagad sa Ginoo daw, na adri sa tunga, na dito sa likod, na sa ana, kadapit. Pugsanon, pastor, ako asawa, sige lang, ingon. Magpagamit. I hope na makalatas ta unta gikan ni ana paingon sa pagiging desisyon gyud nato ang pag-alagad sa Ginoo. Kay nindot po kayo kung ikaw mismo ang gusto mangalagad sa Ginoo. Kaya po again una is general calling, alagad ni Kristo. Ikaduha, ngay paspasan na nato. Special calling. Unsa may special calling ni Paul? Yung pagiging apostol niya. Pagiging nagpagamit siya di ba mag-abli og mga kasimbahanan. Dili lang pagyud dili sa sulod sa Jerusalem or sa Israel. Kundi ikatulong ang calling kuya kani particular calling. Asa siya nga apostol, asa siya gipadala. Next kuya. Number 3, para sa mga dili Israel. Yun yung particular calling. So gikan sa general calling, magkagamay, mahimo na yung specific sa imuha. Kay lain-lain man tagay, gasa. Pero ako wala ko nagtuo nga akong calling pastor, mahimo ra gid kong taga-simba. Church goer. Wala po ko, di ko matuo. Kaya po unta makalatas tagi ka na ay pastor ay pagbuot. Aw lagi wala man butan ay good toka. Umpo ko nagbuot. Pero again, ang akong prayer nga dili lang tataman nga for pista sa church. Pungko, pasinaw, paminaw, pauli. Ay dili pa day. Hatag pud sa manay. Kaya natanawa ra gud ning simbahan no. Sige patago jud ta. Bitaw walay pugsanay, hatag ba kag dili. Pero ang punto nato, unta di lang ta magpabilin sa purpose. Unsa may makuha na ako diya, unsa may ako. No! Ang aton ta mapalitan ni Paul nga nahimong dako kayong instrumento para matuman ang purpose sa Ginoo. Kaya po I hope nga nasabtan nato to end our message. Basahan na nato ni aton tubagon na pangutana next slide kuya. Why does God call us? Muna po ang pinakapangutana. Ano mang gitawag man ta sa Ginoo? Nakabalo na ba mo sa rason? Wala mo kabalo sa rason, yung title po sa message nga itong pagdunggon karon. Next slide kuya. Reasons why God called us. Number 1, upat lang ni, and I'll just run through. Number 1 po, tungod kay ang kalibutan, grabe naka ngit-ngit og kadaotan. Dark na kayong kalibutan. Ingon gani ang 1 John 5 verse 19. Kining tibo kalibutan, anaa ilalom sa itong basahon. Anaa ilalom sa gahom ni. Diba? Nabantayan ba ninyo? Sa Nepal, sa Indonesia, sa kuna mga tao, no? Ang mga lugar sa mga politiko nila gibang sunog. Sa Nepal, ang balay sa Prime Minister, ex-Prime Minister, gisunog, apil ang asawa na apil og kasunog. Wala diba? Sa Pilipinas, wala pa man po nasunog yun, pastor. Pero sakit ang dugan sa mga tao mamalandong. Nga naara man day, dagan kay galisod, pero pipila raman day kabok tao ning kam-kam sa budget sa Pilipinas kada tuig. Sakit, no? One time bitaw, ako share ni, no? Ato NOP po, wala ko ka-appeal og NOP sa prayer nga part kay naig-meeting. Nagpatawag po ng meeting ang atong mga pastors o kauban si Senator Joel. Nawara gud ning mga corrupt unsa kalala. Mga corrupt po nato karon, di ba gibanatan nila si Senator Joel. Imbis mo na nag-expose. Ikaw ba kung imagine nimo ba no? Kung appeal man day ka sa anomalya anong ikaw may mo expose. Iba kung ikaw day naday kawatan mo tugan. O ako na yung kawatan senator. Pero ang akong nakita o nahibawan, 2016 pa lang, panahon pa ni PRRD, ito nga time pa lang, saba na kay Senator Joel about anang mga issue sa flood control. And then pagkaabot karon, siya na sadaan.
Kay nakapapicture lang daw siya sa engineer nga ning pirma bisag walay project. Di ba? Yung district engineer man go ning pirma bisag wala ghost project, guni-guni, imagination ra. Nga gipabot ni Senator Jewel, kabalo ka nga dili raman ako ang politiko na ato nga time. Napo ng presidente. Napo ng ubang mga politiko kay nagbisita sila sa project. Ingon din siya kabalo mo sa ibuhaton sa mga korap nato karong panahon na kaya po nila mo gasto og billion para lang kadauton. Kaya nila mo bayad og vlogger ang rate daw based sa research nila Senator around 100,000 per video para dauton ka. Ngun ana kalala ang kalibutan. E baliktang ano nabutan na pastor kay again gitawag ka sa Ginoo kay di ganan ang Ginoo nga nagkalisod na ganita diri mintras buhi pa pag-abot pagid nato sa second life nato itambog pagid ta sa linaw nga kalayo. Hey, ako lang tong give kuan para makabalo mo. Munay nahitabo po kay Senator. Kaya karon si Senator giandam na lang gini ang kagalingon. Kabalo mo maigsoon, hilak ba gyud sa tinod lang si Senator, kabalo mo ngano? Ako pud grabe na kalayo sa akong kasing-kasing, hilak siya sa matubangan kay okay ra man gyud niyang banatan siya. Pero ang kasakit daw giapil ng simbahan. Kaya po kami Senator unong tanim mo inaunsa di man Ginoo si Senator pero kabalutan nahimo siyang tingog nato. Nahimo siyang rason nganong dagang mga yawanon nga bill wala gyud nakapasar. Diba? Kaya po, sakit, no? Na-feel na ako, naging emotional si Senator, nangilak siya sa tubangan sa mga leaders and pastors. Sorry, Jude. Mga isig pasaylo nga, naangin ba ang simbahan? Naangin ba? Tungod sa ilahang plano lang para dili lang yun. Imbes, muna i-expose, muna nyo ipakasadaan para malito ang tao, makonfuse ang tao kinsa gyud tinuod nga. Naghimo sa sa may tinood naghimo daw sa budget. O kamo na lang research kinsay naghimo ng budget na kay sige naman na siya ka TV si Dracula ron. Balik ta sa wali. Balik ta kay mamanta na. So again, ang pinakaunang rason kay nagkadautan gyud ang kalibutan. God doesn't dili siya malipay no makit-an ta niya nga samot na mga anak ginikanan diri. Kaya ra ba nimo makita imong anak nasa dimayang kahimtang? Usay kayo mga ginikanan ato na lang gay prayer bahalag wala na ta basta sila naalang. Di ba? Anak po ang mga ginikanan. Kaya po si God, our Father, gitawag ta niya kay ang kalibutan nato nagkangit-ngit na, nagkadautan. And dili gusto ang Ginoo nga mahiagom ta. Dili gusto ang Ginoo nga masayang iyang sakripisyo nga gihatag iyang kinabuhi dito sa cross. Para lang ta ilaglag sa linaw nga kalayo. Kaya gitawag ka sa Ginoo. God called you by your name. Si Satan gitawag ka sa imuhang mga sala. Uy, kana si Kuan kawatan, si Kuan baon. Sala ba baon di day. Change topic. Kana si Kuan kay kanang scientist. Magmugna og storya. Kana napay bag-o na magician. Magic. Diba? Para lang makakawat. Diba? Magicon. So, una nga rason nga gitawag ka sa Diyos because the world is in darkness. Number 2, second, nga gitawag ka nga no? Because people are hungry and in need. Two things na gusto na ako masabta na ito, pero basahon sa nato ang verse ko. Ingon na ang John ba? Matthew chapter 9 verse 36. Pagkakita niya sa daghang mga tao, sa naitabo ni Jesus, naluoy gayud siya kanila. Tungod kay daghan silag mga suliran. Kasi dagag suliran diri. Na mga proud silent suliran. May problema. Sige lang, okay ra na. No? At least kabalo si God. Pero yung time ni God, ni Jesus, naluoy siya sa mga tao kay daghan kisag problema. Pero unsay problema? Apan wala sila'y kadangpan. Daghang tao dira sa gawas ng ganita. Ya pila lang ka kuan, punta na nakay problema bro, wala. Unsay tubag ka? Diri pa lang gani first line. May problema wala.
Lagi kay maghimo ta. Taman sa likod siguro. Pero ang kanindot, bisag natin problema naman tayo kadangpan. Ang gawas. Ang ubang tao ka ha. Na kadangpan pastor, PC. Diba? Kaya po, gitawag ta sa Ginoo. Gitawag po ta sa Ginoo mga alagad para katong mga wa na'y paglaom, yung word diri. Kay ningon ra ba ka pastor, duha ra imong gusto nimong mag-focus. Pero before nato i-focus na, sama sila sa mga karniro nga walay magbalantay. Ang kalibutan po na ay hunger. Or sa ato ng pagasulti na ay hawang sa kasing-kasing sa tao nga bisag unsa niya pangita ning kalibutan na di gini makitaan. Kaya po naikanta, nothing in this world can satisfy me. Subot pa sabot itawag ta sa Diyos, kay kabalo ang Diyos nga siya ray makatagbaw sa atong gikinahanglan, atong kahawang sa atong kasing-kasing. Inid, nganong inid? Kay ang pinakagikinahanglan sa tao, dili man bugas o kwarta. Di man na nimo. Kay ngano, o kana lang atong ikinahanglan, din kana lang ta ang rason, nabuhi ta, nabuhi ra dayta para mukaon. Unan lawas na to, no? Ayaw, lain po, no? Nagwali ba po ta? Or balihon na to. Ningkaon lang ba ta para mabuhi? Mabawra, di ba? Kung sa'y greatest need sa tao, walay lain, kundi lang ang Ginoo. Ang imong bugas ug sudan, di na nimo kadala sa langit. Isa ra ang dalan pa yun sa langit. Ang Diyos ra, si Ginoong Jesus. Kung gitawag ka sa Ginoo mo, alagad siya para ang ubang wala kabalo, makabalo sila. That's the greatest need. Dili unsa nang giapas nga Lamborghini Urus nga ang sweldo 70 mil ra. High blood ang tao eh. 70 mil ang sakyanan, 30 million. Unsa man ka mobayad sa imong monthly tibuok sweldo ibayad sa monthly sakyanan? Napay relo nga patik pila. Uban in town, di ba? Kita no? Unsa ra man natin? Casio. Sige lang, pastor. At least wala gikawat. Pero all boy mong kaspa, no? Kay kabalon mong guga nga, ang pruwiba, naga-point out na nila ba nga, inatong, gibuhat mo nang nadato. Pero again, nga nang gitawag ta sa Ginoo kay wala lang makatagbaw na to, Diyos lamang. Number 3 and 4. Okay. Ang oras, nainaning karon ta kabalik-wali, no? Gibingaw ba mo? Dugay mo man? Sige po, kuya. To prove His wisdom. Gitawag ta sa Ginoo kay gamiton sa Ginoo ang simbahan para mapamatuod ang iyahang kaalam. So, sa gingon diri, di ba? Next, kuya. Aron pinaagi sa mga tumutuo. Sa English word, church. Sa laing pagasulti, the called out ones. So, nganong gitawag ta sa Ginoo para makita sa mga pangulo o mga adunay gahom sa kalangitan kung unsa gayod ang iyang kaalam nga iyang gipadayag sa nagkalain-lain nga pamaagi. Munang kita po ay maging as a church, mahimutang instrument sa Ginoo para makita sa uban ang kaalam sa Dios. Diba? Nabay mo time sa atong life nga feel nato kung kita lang wala na gito, pero naigipadala ang Ginoo. Ngayon na lang God will make a way where there seems to be no way. Di ba? Kasi gigamit ang simbahan. Kung wala may gitunol, pero giampo pagka, grabe dako na nagkahimuan. O grapo ikatunol, okay po. Pero yung i-pray ka, yung mga umusta sa imo, dako na kayo na. Kay dagang tao diha, itsapuira sa balay. Isa ba yung nakatry na? Pag muli sila, murag wala sila. Ang sulod ng, sa pagani, lalapan, sulod ng yawa. Karoon, nana kay Ginoo. Ginoo, babe, nana si God. Pero sa una, di ba, tuwa pa tayo, Ginoo, perte ka. Sakit kayo, kaya ang ubang mga batanon, o ubang mga tao, di na nila pangitao ng
belongingness sa sulod sa balay. Dito na pangitaon sa gawas. So kung sa'y buhaton simbahan sa Ginoo, gamiton sa Ginoo para ipamatuon na iyang kaalam. Yung kahibalo sa Ginoo, yung pagkamaayo, pagka-bright, pagka-mahibaloon. Tama bang word? Yung pagka-all-knowing sa Ginoo. So, ikaupat, kay ingon ba kog 3 and 4. Ikaupat and the last, og mauman na ta. Ako lang tawag ko na nga to ang worship team para mapugos na kuguman. Number 4 po, nganong kinahanglan, nganong gitawag ta sa Ginoo kay hamubo na lang ang panahon, ang oras. Sa ingon sa Bible, John chapter 4 verse 35. Dili ba ingon man kamo nga upat pa ka bulan una maabot ang ting ani. Ba 4 months kasagaran ani. Abot sa ting unsa ni nga prutas ka or unsa ni nga mais ba ni? 4 months ba ang mais? Ha? 5? Sige, buta na to. 5 na lang. So, or ako kabawd sa ning gamit nga tanom. Pero ang point niya, 4 months daw, ang point ni Lord, 4 months daw, ay maani. Apan, alang kanako, ingon si Lord, ting-ani na karon. Itawag ta sa Ginoo po, mga igsoon kay, dagan na pong taong nanginahanglan gyud og Ginoo sa tinuod lang. Kita gani, di ba? Kaya kita bitaw diri sa simbahan, ma-amaze yung ano, ma'am, kaingon ko, buhat na gyud ni sa Ginoo kung naamang gani taong moduol sa Lord. No, ngano man, sa una, di ba, sa lisod kay magpasulod sa balay, no? Sa unang taon kami, nakatry me. Tawag na mo, Bless Osamis Movement. Manoktok, tuk, 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 ayo. Pag ana sa gate, ana dayon, 1/4 sa tail. Para di ka sira. Oh, tito. Boyfriend's boomboards, oh. Nakadamdam ka to birds. Ito yung mong style. Tawa lagi mo. Lain na ninyo eh. Walod sa among buhaton. Ngayon din may pwede may agikan may sa Bless Osamis Movement. Pwede may makapag-pray. Grabe, inana ka kuan bisag wa ka kaila. Noktok lang ka, di kalit lang ka kuan palikat sa radaan. So ipiton ka niya sa gate. O na naman may reliyon. Sige lang, i-pray naman mo, sir. Okay na pa, 5 minutes. Gikan ato ka, grabe ka, challenging. Karon po, lahi na. Mataw mo na mingon nga, pwede mo pa life group. Ang say punto sa Lord? Ang punto sa Lord, ang harvest, ang pag-ani sa mga tao, karon na. Munang gitawag to sa Ginoo kay nanginanglan ng Ginoo mga tao nga mo tawag sa uban ngadto sa iyang kingharian. Kung kaya na nimong mutudlo, mo na gusto sa Ginoo nga i-share po nimo imong nahibawan ngadto sa uban. Pero kita tanan kabalo ko naatay pwedeng mahimo para makadalag tao ngadto sa kingharian sa Dios. Kung nakay kwarta og sobra imong kwarta, pwede kang magpa-snack. Tas invite nimo imong life group leader, Brother Josh. Na ako extra ba? Ako invite na ako silingan. Pwede ikaw magtudlo. Di ba? Kay usa ta, tanan simbahan, no? Si Kuya, ang nangka niya, nataga na po. Pastor, pwede ka mo ani diri? Ano man? Di na, kinalaya, duha naman mo. Ate Loto, ikaw, pwede na pa mo mag-share, no? Pero butan ta, bago pa sila. Si Pastor, ali diri kay magpray ta sa among mga kasilinganan og parinti. Ako sila invite to nagtaga mangukuog. Saging rabi tagon or nangka. Kau jud pastor taka lang ka si tagaon nimo. Nagani nangka nagpakaon. Pero before ning kaon ingon magpray sa ta. Pero before ta magpray, mag-share lang kog isa ka pulong. Nakasabot ang tao ning dawat kay Jesus. Karon lami kay kaon bisag isa ray putahe. Pero ni dawat man pud kay Jesus. Di ba? Pagkalami, no? Ngano gani pastor, kay gamay na lang ang panahon. Dili po unlimited ang pasensya o ang kaluoy sa Ginoo. Maabot gyud ang panahon nga ang Ginoo mo balik gyud. Kay of course maluoy pud siya nato, no? Grabe. Nagkaagig kalisdanan aning kalibutan. So balikan niya ang simbahan.
Pero ang kaluoy lang, pag mubalik ang Diyos, katong walay Ginoo, mabilin diri, o magsinati o kalisod. Kaya po, gitawag ta sa Ginoo, kay nga naman, gusto tang gamiton sa Ginoo para naapay mabalik sa iya, ha? Makaduol sa inging harian. Amen po ba? Amen. Kaya po, manindog ta, an application na lang po, and we'll end. Let us rightly respond to God's call in our life. Unsa na yung matawag yun sa Ginoo sa atong mga kinabuhi? Una, kung wala pa ka nakadawat sa Ginoo, of course, gusto ang Ginoo makadawat ka sa iyang kaluwasan. Call to salvation. Ikaduha, gitawag ta sa Ginoo para mo mature, mo grow ta diha kay in Christ likeness. Ang atong kinaiya mahimong susama sa kinaiya sa Diyos. Mahimong buutan, no? Dili lang buutan kay buot-buutan. Kundi kayong tinuod jud kay naa na tay Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ikatulong tawag sa Ginoo. Tawag ta sa Ginoo para mga lagad. Dili tinuod nga pang pastor na. Kint Mendoza ra na. Kay siya ray gitawag pamastor aning simbahan na. Dili po, kita po natay opportunity makaalagad. Maggamay or madako, kanindot kung ang tibok simbahan nagkahiusa, di ba? Pareho tagtumong. Gusto ko nga akong mga silingan, higala, makaila sa Ginoo. Pareho tagtumong. Magtinabangay ta. Ate Jing, pwede ikaw magkuhan. Oh, pastor, why problema? Ate, ananay, ikaw magkuhan. Pastor, go, support. Di ba? Pagkanindot, pagkabot sa langit, mag-reunion din taon. Sa kaya itong makita, no? Thank you, Lord. Kaya na itibok simbahan, gitabangan jud ko. Nagganjud problema, tinood sa yuta, pero naay nag-pray na ako, Lord. Naay nag-encourage. Naay nag-atiman. As a testimony po, kita po din sa church, diba? Sample lang sa pag-alagan ni. Kita po diri, ang atong church, pwede itang makabot og 100. Usually, 100. Ano. Life groups na to, pwede makabot ng mo attend og 200. Tanan na. So, kung natay, karong September, maabot nag 30. So, posible, mataas pa na ang number sa mga tao maka-appeal og life group. Pero kabalo mo, out of those number, napo ko'y ma-inspire. Ako po, di man sa ingon nga, dili mo na ako love. Pero, love ya po, no? Love tanan. Dapat wala i-favorite. Pero na yung mga tao po nga sa sulod simbahan nga, naka-inspire na ako. Kani sila, mag-report ko, lantaw ko nila. Muni yung mga DCCT. Actually, appeal ko sa DCCT. DCCT ka mga life group leaders sa simbahan. Kaya sila, wala mo na sila isweldo na dawat. Pero sa diyang makakita ko sa mga picture nga life group sila, gapagamit sila sa Ginoo. Di man na sila perfect. Pareho na ako, di po ko perfect. Daghan po ko kakulangon sa Ginoo. Pero, ginatugutan lang namo ang Ginoo nga, Lord, mamuhat ka, Lord. Kung napay tangtangon sa ako nga di maayo. And then, pag tangtangan, Lord, and then gamita mi, Lord. Gamita ko. Kaya iniglantaw na ako, wow, Monday, nasa ilang Kambonga family. Wow, salamat kayo sa nag-host po. Kana, maka-inspire po ng mga nag-appeal, nag-supporta diya. Sunod, Tuesday. Tuesday. Fernandez family, kauban sa mga life group leaders na Kuya Jojo, silang Ate Bing, si Apple po day, kong wife, si Sister Apple. Wednesday, Paredes family. So, plano ba nga nato sa una? Nagplano ba na sa una? Ginora gid, no? Thursday, silang bowboards sa Pulao. Tama ba? Bragitis na Pulao na nun. Pagkabot Friday. Napa ba Friday? Wala yung Friday daw. In-open na lang. Oh. Saturday, kami po sa Dimalona. Sunday, uban pa, kay 30 man, dagan kayo. Naka-inspire. Unsa may gusto ipabot sa Ginoo, but pasabot, mahimo di ay. May pastor, bata pa man kay ko. Pila may dad? 30, 20. Pinakabata na itong life group leader diri, 14. Aman to. Nas children. Oh, yung nagsunglit atong niaging Sunday. 14 years old. Yung
di kita rason ang edad. Basta nalay kasing-kasing. Ang puhunan sa pag-alagad sa Ginoo, kasing-kasing. Mapainom sa akin. Kaya I hope po, kita well naminaw, last na lang. Number 4. Last nga tawag sa Ginoo. Gitawag ta sa Ginoo para mo sunod. Naimong tapad mo sunod. Oo. Dili lalim, no? Pero usa man ta ka church. Tinabangay ta. Kaya atong desire, wala tayo malagas. Wala tayo mahulog sa bakilid. Masagirit. Hindi kita tanan, tinabangay, no? We enjoy the company of each other. Dili po nang pinastikay. Dili. We enjoy kay nga naman, kabaluta, di ta perfect pero gibagot sa Ginoo. Daghan po tag mapakya sa una pero ang Ginoo namuhat. Sa una bitaw, ang uban nato siguro, perti pa natong lapuka siguro. Kung ibutala na to, lapok yun. Dito kita sad-sad sa kalapukan. Pero karawa, tanaw ni matapad ron, no? Sa pastor ganyan yun, mura nagtao, no? Pwede na mo dagan. Dagan ng barangay captain. Pero I hope, my son, God has talked to each one of us. Karon po, before tamo human, mag-pray lang po ta. Just bow down our heads and let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, salamat po kay Lord sa mga pulong imong gihatag. Salamat Lord nga ikaw po ang Diyos na nagpakita og mga nindot og maayong butang sa among mga kinabuhi. Lord, kabalo ko o God na po kay tawag o plano sa matag usa nga anak nimo Lord nga nadiri karon. And especially po Lord sa mga wala pagyud nakabutang sa ilang pagtuo pagsalig nimo. It is your desire and prayer o God na sila po mutuo o mudawat sa imo Lord. Kaya Lord, akong prayer tangtanga mapagduduha sa ilang mga kasing-kasing. Help us believe that you have left heaven, gibiyaan nimong langit, Ginoo, Lord Jesus Christ. Natawo ka aning kalibutan na. Ning dako, nangalagad ka sa Dios o sa uban. And then at the age of around 30, 33, ikaw po, O Diyos, ay gisakit, gidakop, gisakit, gilansang, namatay, o human sa katulokadlaw na banhaw ka para sa among kaluwasan. Kaya Lord, akong prayer, kami po ay badayon gid namin butang mo pagsalig diya sa imo. Salamat Lord nga sa imuha naagyoy chance. There's a chance to change. And I know God, yung change dili lang ni gikan lang sa among sariling paningkamot, kundi gikan sa gahom nga imong gipaabot sa among makina. Lord, akong prayer nga maka-respond mi ng tama sa imong tawag to salvation, sa imong call to grow in Christ-likeness, sa imong tawag, to a call to serve, and a call to obey you, God. Ang prayer po, Lord, sa tanang mga tatay, mga nanay, mga magtiayon, anak, ate, kuya, and adri karon, I pray that you continually bless your people. Bless our water, our food, O God. Sa tanang paginahanglan namo, Lord, padayon imong tagbuon. May also bless the works of our hands. Among pagskwela, yung mga nagskwela nga mga batanon. Salamat Lord, this past few days, nakita po namo yung pagpamuhat mo sa mga youth and mga children namo diri sa church. Sa tanang mga awards ilang nabuhat. Thank you Lord, imo po ng answered prayer sa among mga kinabuhi. Salamat kay God. I pray po nga more pagid Lord. And that, Lord, success and prosperity be upon each one of us. Sa amo apong pagtrabaho, pagnegosyo, asa man mo gibuha, ama man mo gitawag, o unsa man yung purpose nimo Lord sa among life. I also pray, O God, that you would continually protect and bless your people. Asa man mo abot, Lord, mahimo ming instrumento nimo para ang ubang tao po maduol sa imong tiilan. Kung mapagampo, Lord, padayon ka mamuhat, padayon ka mag-aamping sa among matag sa kinabuhi. Salamat, Lord, sa pangalan Ginoong Hesus. Amen o amen. Sige po, manglingkod sa ta. Ganjit lang kayo ni, diyan na lang sa worship leader. Karon po ay last na nun. Second Sunday of our month. Last Sunday po, wala mang good me. Kay, for the reason nga to ami sa Butuan, para sa anniversary po sa pinakaunang GIL Church sa Mindanao. Imagine that. No, 40 years na po ang GIL Mindanao. Dito po nagsugod sa Butuan City.
Na-amaze me kay pag na mo, naapo ang unang pamilyang ning dawat sa Bahay Balita, ang pamilya Nunan. No, ang iyang anak na ba to? Maoy, win or Warriors Intercessors head, sinang prayer sa prayer garden sa Bukawi, Bulacan. Siya po ay nag-share dito. And karon po, sige na pastor, kay ano na. Karon po, munang karon ta magbuhat sa tong Holy Communion. Now, pastor, para sa ang Holy Communion? Ang Holy Communion, mga igsoon, mo ni ang usa sa duha nga gibilin sa Ginoo nga ipahimo niya para sa simbahan. Una, water baptism. Ikaduha, Holy Communion. Unsa may purpose, pastor? Para madumduman nato ang sakripisyo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Kabalo mo, og wala namatay si Ginoong Hesus sa cross, kanita nato gibuhat kawang ra ni. Ikaw man malaglag ra man di ay ta. Pero salamat kay natay manluluwas. Gihatag niya yung kinabuhi, gibiyaan niya ang langit. Iani siya ning kalibutan para matao, mabuhi, and then i-offer niya yung life dito sa cross, mamatay. Aron dawaton ang silot sa ato masala. Imbis kita'y silutan, si Jesus ang gisilutan o kita gitagani ang kinabuhi. Kaya po, as a church, gusto sa Lord nga i-remind nato tong kagalingon sa gibuhat niya. Kaya po, muning mag-Holy Communion ta, ang biscuit po, kana po ay simbolo lang. Maging simbol, wala po yung magic nga inig, itaas na to, i-pray na to, may mo ng lawas. No, wala yung magic. That's just a symbol sa lawas ni Ginoong Jesus. Unsa man ang lawas? Di ba kulata? Unsa ba gibuhat nila sa lawas ni Jesus? Giluwaan? Samad-samaran? Para sa man to? Para sa ato. Para kita maluwas. And then ang juice, kana po, wala gyapon magic. Juice na gyapon na siya. Pero simbolo na siya sa dugo ni Jesus. Nganing agas, gikan siyang ulo, padulong sa iyahang tihil. Para sa pastor, para mahugasan ang tanan natong mga sala. Kaya po, nasabta nato, makita naman ginaton sa Bible, si Jesus po, naghimo ani Holy Communion sa iyang mga disciples. Kita po, nga nasa karon nga time, ato pong ipadayon ni ang Holy Communion. So, akong gitawag po ang tanan mag-serve, and idukol na nato itong mga ulo, tubang lang siguro ito adri. And ituyhad nato itong mga kamot sa communion elements diri po sa tubangan. To stretch forth atong hands and magpray ta. Father God in heaven, Lord, salamat kay God sa imo ang gibuhat sa mga kinabuhi. Salamat Lord nga napo ning communion elements to help us be reminded of your great sacrifice. The greatest sacrifice, the greatest act of love. Para kami ma-spare, maluwas sa silot sa mamasala ug makabaton ng kinabuhi. Dili lang diri aning kalibutan but even to the life after death. Dinha Ginoo sa imong gingarian. Lord, i-bless mo po ang among pagabuhaton karon, ang mga nag-serve, and even Lord ang among pagpartake unya sa Holy Communion, sa communion elements. Salamat kay Lord. In Jesus' name. Amen. May tabo po, dawaton po nato ang communion elements and then dunganon nato sa pagkaon o pag-inom. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Ayos. Ugma mo, gipasan mo ang tanan, akong sala kapagyasan. Nagmanaogon ka, kay gibayran mo ako, gawas nun na, kamatayon way gaho, angayan kang simbahon. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus. Tinguha ko nga masuod kanimo, puy ang kasing
Dasi ang tanan, manindog ta. And ato itaas po ang biscuit na nagsimbolo po sa lawas ni Ginoong Jesus. Ang biscuit po ay kani po ay gipikas-pikas, gitunga-tunga. And ato pong gi-share tanan para kita po ay maka-ambit, maka-partake sa lawas nga ni Ginoong Jesus nga gibunog para sa ato para sa atong kaluwasan. Gibunog, gisamad-samaran. Mag-ampo ta. Mao kini ang gitudlo kanako sa Ginoo o gitudlo ko usab kaninyo. Nga si Ginoong Hesus niadtong gabi nga gibudian siya, mikuha og pan ug human niya pasalamati sa Dios, gipikas-pikas niya kini og miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Mag-ampo ta. Father God in heaven, salamat kay Lord sa imong lawas na nasamad-samaran. Imong lawas, Lord, nga unta, dili ka angayan mo agi. Apan, Lord, giako nimo ang silot sa mamasala para kami po ay maluwas ug makabaton ng bag-ong kinabuhi. Kinabuhing walay katapusan kauban nimo. And Lord, we are thankful and we remind ourselves of your great sacrifice. Lord, tuguti ang tanang benepisyo sa cross, mao gyud may tabo sa mga kinabuhi. Sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen. Amen. Ito pong abrihan natong juice. Itaas na ito. Mag-ampo ta. Pagkahuman nila og kaon sa pan, gikuha niya ang kupa nga adunay ilimnon o gipasalamatan usab niya kini. Og mingon, kini nga ilimnon mao ang bag-ong kasabutan nga paligunon pinaagi sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa matagkaon ninyo niining pan ug inom niining ilimnon, gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hantod sa iyahang pagbalik. Father God in heaven, Lord Jesus Christ, thank you so much, God, sa dugo, sa precious blood nimo, Lord, nga walay sala. Apan, Lord, imong gipaagas para kami nga naay sala mahugasan ang among sala. Salamat kay Lord sa imong act of love, the greatest act of love, good Lord, imong gihatag sa amin. Lord, we pray and also we remember your sacrifice for us, Lord. Na akong prayer, God, nga ang tanan pong mga benefits of the cross, padayon yun na mo ma-experience sa mong life. Sa pangalan Ginoong Jesus, Amen. Og Amen. Praise God. Sige po, adto ta sa next portion, atong tithes and offering. Praise the Lord. Mga igsoon na ata sa tong tithes and offering, no. Karon naalang ko'y gamay nga kanang exhortation, testimony po sa among kinabuhi mahitungod sa tithes and offering, no. Sa amo pong kinabuhi mga igsoon, nakain ko sobra ka maayo ang Ginoo gyud sa among kinabuhi, no. Diri nga part sa financial nga bahin gitudluan mi niya sa paunsa mahimong musalig sa tibuok, kasing-kasing, kalag ug kinabuhi pag-abot sa kwarta nga bahin. Sa atong panahon karon, labi na sa mga pamilyado, estudyante, dunay mga gigastuan, dili mahimo nga wala tay income, dili po ba? Kay panginahanglan nun, mga trabaho tungod kay kadaliho, kwarta, gasto diri, gasto didto, bayad diri, bayad didto, nahinubra pa gaya ng uban. Mauna no nga, kanang dili gud mahimo nga kanang dili ta mo income. Apan sa among kinabuhi mga igsoon gipamatud-an gud ni sa Ginoo, no. Ang iyang pulong diri sa Malakay 3 verse 10, ingon siya diri sa Malakay 3 verse 10. Bunog na kaini siya na verse, ingon siya diri dada ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo aron dunay pagkaon didto.
Sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa mga dagayaon gayod ang mga panalangin. Kay nganuman, naa dito ang pabor sa Ginoo bisan asa ma-amaze na lang gud ko, ma-amaze na lang gud mi nga giunsa pagpamatud-an sa Ginoo sa among kinabuhi no nga ang iyang pagagamhanan panahon sa financial nga bahin. No, kay dili ingon gi-realize mi sa Ginoo nga dili basihan ang trabaho sa asawa, ang trabaho sa bana, ang trabaho sa anak nga panalanginan sa Ginoo nga matagbo ang tanan na gikinahanglan dili basihan ang sweldo, no, income para pauswagon sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Ano, kun pag magmatinud-anon lang gyud ka sa pagsalig ug pag-uli sa ikanapulo sa tanang butang ngadto sa Ginoo, sigurado gyud na igsuon nga ablihan gyud sa Ginoo ang iyang bintana para ikaw ug ako kitang tanan panalanginan sa Ginoo. Amen po ba? Amen. Amen. Jud na mga igsoon nga ang panalangin sa Ginoo dili lang siya sa material, dili lang siya sa financial, sa kinatibuk-an gud na sa atong kinabuhi mga igsoon. Muna karon giawhag nako ang matag usa even katong mga estudyante na mahimo gyud ta, gi-encourage nako ang matag usa nga magmantinud-anon gyud ta sa pag-uli sa tithes or sa ikanapulo mga igsoon. Usa pud na siya igsoon nga dako po na siyang kahimuan para sa atong simbahan. No? Now, para sa atong simbahan, walay laing makabenepisyo ani kundili mao ang ministry sa jail tanggup og kitang tanan bilong man taan ni mga igsoon. Mo nag-encourage nako ang tanan nga magmatinud-anon ta sa pag-uli. No, diri rin pod sa sa offering kinasing-kasing pod nga paghatag mga igsoon dili magbase sa pila o pila kadako o gidakon ang kantidad nga imong ihatag sa offering, no? Na additional lang nga pagdasig nga verse og saad sa Ginoo sa atong kinabuhi makita diri sa Proverbs 14 verse 26. Ingon siya diri, diha sa pagtahod sa Ginoo adunay pagsalig og kasiguruhan ug ang iyang mga anak adunay kadangpan. Amen. Nabi isip pagtahod og pagsunod sa iyang sugo mga igsoon kay kaning tight sugo man gyud ni sa Ginoo, no? Duna gyud tay kasiguruhan nga og kadangpan nga ang tanan iya gyud nga tagbuon og panalanginan gyud ta igsoon. So karon no kung andam na ka nga mohatag og mag-uli atong iduko atong ulo igsoon magampo ta. Ang Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat Ginoo sa kahigayunan o God nga makahatag makauli na usab Ginoo sa among ikinapulo Father God. Akong mapag-ampo Ginoo nga Lord sa mga tawo nga niya diri karon Ginoo nga padayon ka Ginoo nga imong gahom, imo Ginoo nga ipasinati kanila Father God nga ikaw magtagbo Ginoo sa tanan mo gikinahanglan sa tanan namong aspeto sa among kinabuhi Ginoo nga padayon ikaw ang Dios Ginoo nga mangilabot nga Lord ablihan nimo ang bintana sa langit ug unsa man gikinahanglan sa matag usa nga uyon lamang diha sa imong kabubuton akong mapagampo Ginoo nga ikaw gid ang Dios Ginoo nga mga tagbo Father God ug Lord among itaas salig diha kanimo ang among tibuok kinabuhi Ginoong Hesus kay ikaw lamang o Dios nga among dalangpanan ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanan namong gikinahanglan busa Lord karon nga kabuntagon padayon ka namong pasalamatan pasidunggan o God in Jesus name amen. Karon mga igsoon pwede na ta mag-uli no. Pwede na ta maghulog. Praise God. Before po ta mo adto sa announcement, ako po ang iyon, pwede po nato dalo nato ang prayer request nga box po diri sa front. Kani po, ano lang siguro siya, Ibton. Ano lang po, sige lang, okay, ikaw na lang mag-ido lang. Kita po karon ay we practice po, kaning gitawag nato og nana po tay
prayer request box diri sa church. And kabalo ko kita tanan namang kita mapanginanglan nun sa atong mga kinabuhi. So kita po akong gi-encourage kung gusto po ninyong magsulat ng prayer request, pwede po mo makasulat. Write freely, and kung pwede, suputahan po nato petsa, no? Kay para ma-remind ta ba kung kano sa ato nato gipangayo sa Ginoo. And then after nato masulat, diri po sa atong simba, it's either first service or second service. We're planning ay alternate lang. Magkaroon po tayo ng pag-pray sa tanan po nga naa diri. So ako po mong gi-imbita tanan, no? Karon po ako lang po ang mag-lead, pero pag wala po na kay si Ate Chris man gud ang nag-lead karon sa worship. Part po ni sa ministry po ng WIN. So mag-pray po ta, manindog ta, ato pong ituyhad atong kamot aning box. And ato pong tabangan sa pag-ampo. Sa atong gilingkuran karon, atong i-pray nga Lord, unsa man ang mga gipangayo ani diri. Atagi po, tubaga po Ginoo. Come on, let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Father God in heaven. Kami po Ginoo as one church, amo pong giisa diya sa imo Lord ang tanan po nga nagsulat kung mga prayer request nila Lord karong bulana. In the mighty name of Jesus. Lord, ako pong gipag-pray, whatever need nga naisulat, be it material man, financially man, or kaayuhan man nga gipangayo gid Lord. I know God, dili po ni siya imposible diya sa imo. Wala po imposible nga na diya sa imo, Lord. Kaya Lord, ako mapagampo, ikaw po ang Diyos magatubag. Ingon ka sa imo ang saad, Lord, sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things nga wala pa nimo na hibaluan. Kaya Lord, among prayer nga ikaw po ang Diyos magatagbo. Lord, ayaw lang ana ang tubag sa imo mga anak. Ikaw po ang padayon sa Lord magatagbo po Lord kung na may mga emotional or mga relational nga mga problems nga giduol diri Lord. I pray ikaw po magaayo, magataba nga magpagpasiguli po ang matag relasyon sulod sa tibok pamilya. Kung na may mga tao Lord nga gisulat diri nga gusto po nilang maduol diya sa imo, Lord, let it be nga karon pa lang daan, speak to their hearts, speak to those people, oh God, nga sila po ay magkaroon ng kauhaw sa ilang kasing-kasing para sila po rin ay muduol diya sa imuha. Ako po mapagampo po Lord sa tanan po mga sikreto nga mga prayer requests nga din ikaw og ang matagusan lamang ang nasayod at agi po katubagan. We agree to their prayer requests, and Lord, we thank you as well sa mga gitubag na nimog sugod nga mga pag-ampo. Salamat kay Lord, giday ka na mo gipasalamatan sa pangalan Ginoong Hesus. Amen og amen. Praise the Lord. Palakpakan po nato ang Lord sa iyang gihimo. Sige po, pwede sa tama ka pang lingkod. Announcement na lang po before tamuman. Unang-una po, napa po tayo second service. So you can invite pa po ang ato ang mga mahal sa kinabuhi, friends, no, para po sila ay makasimba. So alas 10 po magsugod ang atong second service karon. So duha po ang serbisyo nato. 7:30 a.m. o 10 a.m. matag Domingo. So sunod nga announcement, Night of Power po, amo sad mong gipadayang invite, usa ka prayer gathering po nato every Friday 7 p.m. diri po sa atong simbahan. Sunod nga announcement, next life development training. Next week po ay magsugod po ang atong pre-encounter class, no? So para asa man na pastor? Para po ni sa mga tao nga gusto po mo mas mulawon pa ilang relationship kay Lord. No, kabalo ko na namang gyud gitanom ang Ginoo sa tong hearts. So ato pong invisan, no? Ato pong tagaag panahon. Kabalo ko ani una-una wala gyoy mausik nga panahon basta imo ning gi-google para kay Lord. No, kaya po next week after po sa simba sa second service amo mong gidasig nga katong wala pa naka-encounter, wala pa ka naka-join og life development training. Or kung gusto ka magpainit balik, no? Again, pwede gyapon. Appeal ta next week po para sa atong pre-encounter party. So, sunod nga, before dia lang, unya po napod tay makeup class para po sa atong post-encounter. So, ako mong gidasig, katong mga napay kulang silang post-encounter,
kita-kits po taon niya para sa makeup class. Dili day ako ang magtudlo. Si Brother Josh day o si Ate Lot. Kita-kits na noon. So, sunod nga. And also, katumana sa SOM3, please pass your requirements katong mga naiingnan nako. Katumana humana, congrats, salamat. Next week ang atong pictorial sa ato ang graduation photo. So, I hope nga walay ma-absent next Sunday para sa ato ang preparation sa ato ang graduation. So, ako na lang po ning advance po. By October first week, magkaroon po tayo ng joint fellowship, no? Usara tong simba. Dili tawag simba diri, dito ta magsimba po sa function hall. Kay graduation po ni sa atong kuan. So nag-invite ako guest speaker. Praise the Lord. Ato pong balsan po nato akong amahan kay ako may gi-invite sa ilang graduation. Siya na po na akong gi-invite. Bas palos lang. So kita-kits po ana. Ato pong simbahan na will be 10 a.m. No? Again, 10 a.m. Muna ang plano na to, 10 a.m. So, i-pray po nato nga mahapsay, ma-plaster gid ang tanang mga gikinahanglan. So, sunod nga announcement, every first Saturday of the month, natay morning prayer, 4:30 a.m. sa Batag Buntag. Sunod nga announcement, life groups, padayon po ta, no? Every day halos, naapoy life group. Kaya kung asa makadapit niya, gusto ka magka-life group, atong pwede ka mo offer, no? Pastor, ganahan ko ana ba? Unsa na siya? Makaon na, depende og magpakaon. So bitaw, pwede gyud kayot mo na mo adtoan kay kalipay po nato mo alagad og daghan pa po mga leader. So kani po sa church among prayer nga mas mo daghan pa. Kanang DC City kulang pa na kay sitaw gani atong target Osamis, Tanggob ug Bonifacio. Pila mo na ka population. So I hope nga napay mo mukalayo nga tinguha sa kasing-kasing diri nga, Pastor, ako, magpagamit ko para sa Ginoo. So, kaya po, sa mga wala pa life group, ang mong gidasig nga mo join, o gusto ba mo nga mag-online, naapoy tayo online nga life group, pero as of now, sa mga babae pa lang ni. So, online life group, no? Ila pong gigamit sa KKB, girls ay Facebook Messenger, ba mo lang? Facebook Messenger. So, kung ganahan mo na may mga batanong babae diri, connect mo nila para sa life group, no? Sa online life group. Sunod nga announcement, murag wala na, manindog ta, o uli ang tanan dungog, himay pasalamat sa atong buhay nga Dios. Atong ipataas itong mga kamot mga igsoon, og before ta manguli, atong pasidungan, pasalamatan sa Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Once again, my son, I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For the last time, for your name is great and greatly to be praised. Let us pray. Yes, hallelujah. Lord, we thank you so much, oh God, Lord, sa kahumanan sa among panimbahon, karong kabuntagon, oh God. Lord, salamat, Lord, sa imong mga pulong, oh God. Lord, I pray, oh God, Lord, sa mga pulong nimo, oh God, Lord, nga butang sa among makasing-kasing o gunahuna, oh God, Lord, nga mag-serve mi diha kanimo, oh God, mo-obey mi diha kanimo, oh God. Lord, bisan pa, oh God, Lord, sa gadala sa imong pulong, oh God, si Pastor Kent, oh God, Lord, we thank you, God, sa wisdom ang gihatag nimo kaniya, anointing, oh God, we
thank you, God, uban ni Sis Apple, ni Baby Revi, oh God. Lord, I pray nga panalanginan pa nimo sila, oh God. And Lord, I pray sa mga katawhan naa dinhi, oh God, ikaw magapanalangin kanila, oh God. We thank you, oh God, Lord, nga manguli mi karong kabuntagon, oh God, Lord, nga ana ang kalipay na ang protection, oh God, nga makauli mi safety and soundly sa mong temporary homes, oh God. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. God bless everyone. See you next Sunday.